Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, may isang malaking balita tungkol sa isa sa pinakamahal na proyekto ng Philippine Navy sa kasaysayan, ang pagbili ng 6 na anti-submarine warfare helicopters. Pero teka lang, bakit nga ba sobrang mahal nito? Worth it ba talaga ang presyo? O baka naman may mas magandang alternatibo? Ngayong araw, himay-himayin natin ang kontrobersyal na proyektong ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Recently, lumabas sa pinakabagong procurement monitoring report ng Department of National Defense na naaprubahan na ang terms of reference ng Anti-Submarine Warfare Helicopter Acquisition Project. Ang procurement ay nasa ilalim ng Inventory-Based Items, isang bagong provision ng RA 12,000 o ang bagong Government Procurement Act. Ang ibig sabihin nito, mukhang sigurado na ang bibilhin ng Philippine Navy ay ang AgustaWestland AW159 Wildcat, isang British design na helicopter na anti-submarine ready. Pero eto na, ang presyo para sa 6 na helicopters ay nasa 42.29 billion Philippine pesos o $735.5 million. Ibig sabihin, kada helicopter ay nasa mahigit $122 million o halos 7 billion pesos. Balikan natin ang 2016, bumili ang Pilipinas ng 2 AW159 helicopters para sa halagang 5.4 billion pesos o $115 million. Kung hahatiin mo, around $57.5 million kada unit. Pero teka, may catch, hindi kasama sa kontrata noon ang mahalagang sonar system, yung Thales Compact Flash Dipping Sonar. Pero kasama naman ang ilang Spike NLOS missiles, Blue Shark torpedoes, at integrated logistics support. Ibig sabihin, medyo pricey na rin noon. Pero pwede nating intindihin, first time ng bansa mag-operate ng ASW helicopter, kaya mas mataas ang startup cost. Pero ngayon, halos doble ang presyo kada unit. Bakit? At kung tutuusin, may ibang bansa rin na nakakabili ng mas modernong ASW helicopters sa mas reasonable na presyo. Halimbawa, ang South Korea ay bumili ng 12 MH-60R Seahawk helicopters noong 2020 para sa humigit kumulang $878 million. Ibig sabihin, nasa $73 million lang kada unit, at tandaan, mas malaki, mas capable, at mas modernong helicopter ito kumpara sa AW159. Kung ikukumpara sa proposed cost ng bagong AW159 para sa Pilipinas na $122.5 million kada isa, malaki ang diferensya. At kung may budget tayong 42.29 billion Philippine pesos, pwede sanang makakuha ng at least 6 hanggang 8 Seahawk helicopters, depende sa package. Ngayon, baka may nagtatanong, baka kasi mas madaling i-integrate ang AW159 sa current assets natin. Pero sa totoo lang, limitado ang kasalukuyang platforms ng Philippine Navy na kayang magsilbing host ship para sa Wildcats. Ang mga bagong Jose Rizal class frigates lang ang talagang na-configure para dito. Samantalang kung Seahawk ang bibilhin, mas maraming navies ang may experience sa integration nito sa iba't ibang klase ng warships, ibig sabihin, mas flexible ito sa deployment. Isa pang mahalagang punto, logistical support at spare parts. Kung kakaunti lang ang gumagamit ng AW159 sa buong mundo, at hindi na ito nabebenta actively, saan tayo kukuha ng parts in the next 10 to 20 years? Kapag naging obsolete ang parts, magiging grounded lang ang mga ito. Hindi rin biro ang maintenance cost kapag wala ng global support ecosystem ang model. Sa kabilang banda, ang MH-60R ay actively supported ng US military at allies, kaya masiguradong may steady supply ng parts, upgrades, at training support. Kaya bago tayo lumagda ng kontrata na sobrang laki ng halaga, dapat klaro ang long-term plan. Hindi pwedeng dahil lang sa commonality, ay isusugal natin ang operational flexibility, cost efficiency, at future-proofing ng ating Navy assets. Ano ba ang included sa bagong kontrata? Posibleng kasama na ang sonar system, HIDAS-15 Defense Aid System,
countermeasure dispensers, missile warning system, radar warning receiver, mas maraming spare parts, mas maraming torpedoes o missiles, at mas malawak na logistics support. Pero kahit pa isama natin lahat yan, halos doble pa rin ang presyo compared sa 2016. Para bang bumibili na tayo ng fighter jet? FYI, mas mahal pa to sa presyo ng isang F-16 Block 70-72 Viper o JAS 39 Gripen E multirole fighter. So again, tanong ng bayan, bakit ganito kamahal? May isang posibleng explanation, technology transfer. Ayon sa analysis, mukhang ginagamit ng Leonardo, ang manufacturer ng AW159, ang deal na ito para buhayin ang production line ng Wildcat. Bakit? Dahil halos wala ng bagong order ang modelong ito sa nakaraang 5 taon, maliban sa 3 units na in-order ng Algeria Navy. Posible na tayo na ang last customer ng Wildcat, at baka gamitin pa ng Leonardo ang kontrata para mag-set up ng manufacturing o assembly capability dito sa Pilipinas. Kung ganun, pwedeng may long-term gain ang Pilipinas, local industry development, jobs, skills training, and maybe future exports. Sino pa ba ang gumagamit ng AW159? Bukod sa Philippine Navy at Algerian Navy, gumagamit din ito ang Republic of Korea Navy, British Army, at Royal Navy. Pero ang South Korea, lumipat na sila sa mas malaki at mas modernong MH-60R Seahawk Romeo ng Sikorsky. Ibig sabihin, pati yung mga current users ng AW159 ay moving forward na to more capable platforms. Ito ang malaking tanong, kung may budget naman tayo, bakit hindi na lang tayo kumuha ng MH-60R Seahawk Romeo? Ang Seahawk Romeo ang main ASW helicopter ng US Navy, ang pangunahing alay natin sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Bukod pa rito, ginagamit din ito ng Australia, Japan, India, South Korea, at soon, New Zealand. Mas malaki ito, mas malayo ang mararating, mas maraming kayang dalhin, at mas matagal ang endurance. Mas mahal man sa papel, pero base sa budget ng Philippine Navy, kaya naman pala. Concern siguro ng iba, paano na yung dalawang AW159 natin kung Seahawk ang kunin? Valid point, pero isipin natin to, mas masakit kung i-orphan natin ang 8, yung 6 na bagong AW159 at yung existing 2, kapag hindi na ito sinuportahan ng manufacturer. Remember, tumatanda na ang design ng Wildcat. Sa kabilang banda, ang MH-60R ay actively being produced and supported worldwide. Yung dalawang existing AW159, pwede pa ring gamitin. Hindi naman ito agad-agad obsolete. May service life pa yan na at least 20 years. At least hindi tayo locked in sa isang system na hindi na uso. Ang tanong ng marami, kung may malaking investment na ganito, bakit hindi na lang i-prioritize yung multirole fighter project ng Philippine Air Force? Nagkakaproblema sa funding ang PAF para sa jets, pero all out tayo sa ASW helicopters. Hindi naman everyday may submarinong tatargetin sa West Philippine Sea. Kung may urgency man, bakit hindi na lang mag-lease muna or gumamit ng combined approach habang inaaral ang best long-term solution? This boils down to one thing, strategy. At kung di ito well justified, then this project becomes questionable. Sa ngayon, kulang pa ang detalye. Pero as taxpayers and citizens, karapatan natin magtanong, lalo na kung bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Sana maging transparent ang gobyerno sa desisyong ito. Dapat ipakita kung saan napupunta ang bawat piso ng pondo, at kung ito ba ay para talaga sa kapakanan ng bayan, o isang short-term fix sa long-term problem.